Hello mga ka-viewers! Kamusta po kayo? Nagbabalik na naman ako para update kayo sa another vlog. So for today's video po, i-continue na po natin yung ating house update. Bali sa mga nakalipas pong vlog ko, pinakita ko po sa inyo na sinimulan na po yung pinapagawa ng built-in cabinet na cabinet ni Mother. Ngayon ay tapos na po yun. Then sinabi ko rin po na next gagawin is yung sa kama. Bali tapos na din po yun. Then yung winaterproof po na CR namin ay yun, winaterproof test na po or tinest na, naglagay na po ng tubig para sure tayo na wala pong tutulo sa first floor pag nag-start na po sila mag-test sa loob ng CR. Kaya ayan po yung mga mapapanood sa vlog natin na ito. Then today din po, ayun, dumating po yung naglalagay sa amin ng mga bintana. Ayan. Yung natitira po dito sa bintana sa kwarto is nailagay na po. Then yung ibang bintana po dito is nalagyan na po ng silicone. So ipapakita ko po sa inyo yung mga proseso na yan. So kung bago pa lang po kayo sa aking channel, huwag niyo na pong kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para more update po sa ating pinapagawang bahay. So ngayon ay mag-start muna po tayo sa mga naging trabaho po nila sa mga nakalipas na araw hanggang po ngayon. So ito po yun. Ngayon mga ka-viewers, ito muna po tayo magsimula sa proseso. Bali po yung bayo ko. Ayan, nagkakat po sila ngayon ng marine plywood. Bali, ang mangyayari po dyan sa kinakat nila ay yan po ay magiging drawer po ng aming pinapagawang built-in cabinet. So gusto ko lang po i-share sa inyo para po at least makakuha po kayo ng idea. Then, nung nakaraan po, pinakita ko po sa inyo itong cabinet na skeleton pa lang po siya. Ngayon, ito na po yung itsura. Bali, nailagay na po yung mga takip po ng ating cabinet. Kahit paano po, unti-unti ay lumalabas na po yung pinaka-forma ng ating pinapagawang built-in cabinet. Bali, ulitin ko lang po, itong cabinet ay made po sa marine plywood po ang tawag po sa kahoy na yan. Then, para po sa handle, nakabili na po ako. Bali, kada isang piraso po na itong alloy po na handle ay 80 pesos po yan. So, medyo modern naman po yung dating yan. Bali, yung handle po yan ay kamukha po ng handle na ginamit namin sa aming kitchen cabinet. After po nyan, ito naman po yung sumunod na process. Bali, mga binili ko pong door handle, cabinet handle ay nilalagay na po, bali ni screw. Then yung mga drawer po na ginawa ay nakakabit na po dyan sa loob ng ating cabinet. So, ayun, gaya po ng sinabi ko, mabilis lang po yung pagkakagawa. Bali, ito po ay inabot po ito ng 2 days. Kasi aside po dyan ay medyo busy din po yung bayo kasi may project pong pumasok sa kanya. Kaya, ayan, nabawasan. After po niyan, ito naman po yung gagawin nila niyan, yung itong kama. Then, balik na po tayo sa ating CR. Bali, ito po ay winaterproof. Then, pinatuyo po yung waterproof ng 24 hours para sure po tayong tuyong-tuyo po yung nilagay dyan na power mix. Ngayon ay sinindihan na po yung faucet para po ma-test na po kung wala pong tutulong tubig para sa ating first floor. Kaya, ayan, ngayon ay pinupuno lang po yan. Tapos once na napuno, papastayin po yung tubig dyan ng 24 hours din para at least kinabukasan ma-check na sure tayong wala talagang tulog or tatagos po na tubig na manggagaling sa second floor pababa ng ating first floor. Then makalipas po ang 24 hours, ayan, since wala namang pong tumagos or tumulong tubig sa first floor, bali winawalis na lang po yan para matanggal na po yung mga tubig na pina-stay dyan. Since okay naman po, wala pong naging tulo, ready na po yan, i-tiles nyan soon, so abangan nyo po yan. Tapos next naman po, ito po yung tinanggal na pintuan dun sa ating built-in cabinet. Bali, gusto ko lang din po i-share sa inyo yung naging method. Bali, ito po yung cabinet na hindi po masyadong flat. Ginawa po nila dyan ay binasa po ng tubig, tapos pinatungan po ng mabigat na bagay para at least po mag-flat. Kasi nakakapangit po kung medyo nakausli po dun sa ating pinagawang built-in cabinet. Kaya po, ganyan po ang nangyari. Then after po nun, gaya po ng sinabi ko, next naman pong gagawin itong kama. Bali, ito pong kinakat nila na marine plywood. Yan po yung may paglalagyan ng drawer. So soon, makikita nyo rin po yan. Tapos, ito na po after po ng ilang oras pong pagtatrabaho po nila. Ito na po yung kama. Bali, ang ginamit po, ulitin ko lang po, marine plywood. Tapos, good lumber na po yung mga skeleton po dyan na nilagay dyan. Tapos, yung nasa taas po, yan po yung magiging soon na drawer ng ating pinagagawang kama. Sa zoom ko lang po, ayan po, no? So, onting-onti na lang po matatapos na po yan, di ba? Ang bilis lang po ng pagkakagawa.
mamaya ay babalikan po natin once po na ilagay na po yan at nagawa na po ng tapos na. Tapos, this day din po, dumating po yung gumagawa ng bintana. Bali, yung iba po naming bintana na wala pang silicone ay nilalagyan na po ng silicone. Bali, ayan na po yung magiging sealed or pinakatakip sa butas para po at least hindi makapasok yung alikabok. So, ganyan po yung ginagawa. Nilalagyan po ng silicone na parang baril po yung ginagamit dyan. Basta ang tawag po silicone. Para sa mga ka-viewers po natin na wala po masyadong idea pag po nagpalagay ng bintana, ginagamitan po yan ng silicone. So, marami rin po pong bintana kanyang lalagyan ng silicone. Sana matapos po yan today. Tapos, ito lang po, i-zoom ko na po na onte. Ayan po yung parang baril po na may silicone. Tapos, edge po ng bintana po yung nilalagyan para matakpan po yung butas. Sana po maayos po, no? And ngayon mga ka-viewers, bali napakita ko na po sa inyo yung mga naging trabaho po dito sa bahay. Bali ngayon, tanghali ay umalis po yung bayo ko sa yung isa nagtatrabaho kasi maghahanap po sila ng materials para dito sa magiging background po ng TV. Kaya ngayon ay tahimik po itong taas at wala tayong naririnig na nagpupukpok. So, abangan nyo po yung magiging background ng TV namin, no? Then, yung mga nilalagay po dyan kanina mga salamin, yung naglalagay po ng silicone ay hindi pa po natapos lahat kasi naubusan daw siya ng silicone. So, babalik pa naman daw siya kasi meron pa po mga kulang dito, wala pa po yung mga screen. Kaya okay lang din kahit hindi pa po nailagay lahat yung silicone ng bintana. Tapos ngayon ay tutur ko po kayo sa kwarto kung ano na po yung update. Ngayon ay ipapasok na po tayo sa loob ng kwarto ng mother ko. Bali may nagtanong po tayo kasi mga ka-viewers ko ano daw po yung sukat ng kwarto ng mother ko. Bali ang sukat po nito yung kanyang length ay 4.2 meters po. Tapos po yung width niya ay 4 meters po. Bali ulitin ko lang po yung kanyang length ay 4.2 meters. Tapos po yung width ay 4 meters po. Tapos pagpasok po ninyo, ito na po yung kama. Bali, tapos na po yan. Bali, kulang na lang po dyan ay pintura sa kayong headboard. Kaya, ayan, medyo may trabaho pa pong gagawin dito. Then, dito po sa kama ng mother ko, ang sukat mo nito ay pang king size. Kaya, ayan, medyo malaki-laki po siya. Kaya po kami nagpagawa na lang ng ganito since, kaya po sabi ko yung bayo ko 40 niya po yung paggagawa ng cabinet, mga ganyan. Kasi mas gusto po namin ganito, mas sure kami na matibay kaysa bibili po kami na made from bakal, yung mga ganon. Kaya, nagpagawa na lang po sa bayo ko. Bale, ito lang po yung kanyang headboard ang pinagawa po namin. Bali po itong headboard niya ay gawa po sa paper 3. Tapos 3,500 po yan. Pinagawa po namin yung malapit dito sa amin. Then dito po sa kama niya, meron pong drawer. Yan. Bali kung ano pong pwede niya paglagyan dyan. Like kunwari sapatos o kaya po documents. At least andyan dyan po sa kanyang kama na lang po sa tabi niya yan. Bali kung mapapansin nyo po, medyo nakaangat pa po kasi, ayun, hindi pa po kasi totally tapos yan, pipinturahan pa po yan. Then sa bintana po, ito po yung nabakante pang isa na hindi pa nalagyan, ngayon ay nalagyan na po ng awning window. Bale, sa sukat po niyan, mga ka-viewers, meron po akong mga previous vlog po regarding sa bintana. Makukuha nyo po yung sukat po nung bintana na yan. Tapos sa cabinet, ay, ito naman po ang itsura. Bali, yung sa taas po, papa-sliding po namin na window para at least yung mga bags niya ay visible. Saka hindi siya mahirapan maghanap. Kaya po, clear po na salamin ipapalagay dyan. Then, ito na po yung mga takip ng cabinet. Ayan. Dito pa. Tapos, the rest is another cabinet pa po sa baba. Then, ito. So, ko lang po ipakita sa inyo no, para may idea po kayo. Bali, ayan po yung kanyang design. Tapos sa gitna po ay tatlong drawer. Then tingnan po natin yung kanyang drawer sa malapitan. Bali, ayan po ang pinaka-itsura. Sa malayuan po, ganyan naman po. So, pipinturahan pa po yan ng kulay white yan soon. Kaya abangan nyo po yan. Bali, baka po nagwa-wonder kayo bakit po walang pinto itong isa. Kasi po, yung naging takip nito ay hindi po kagaya ng ganitong plywood na as in flat. Kaya
May ginawa po silang method dito kung gaya po na nabanggit ko kanina. Doon sa mga process po ng method nila, ito po yon. Bali, binasa po itong plywood na another takip ng cabinet. Then, pinatungan po na mabigat para po mag-flat po yung surface po ng ano na yan, plywood na yan. Kaya, ayun, natin pa po as in mag-flat bago po ikabit yung natitirang isang takip ng cabinet po dun sa doon, sa built-in cabinet. Ngayon ay dito naman po tayo sa loob ng CR. Bali may ka-viewers po tayo nagtanong kano po sukat nito. Bali po ang length po nito ay 3.2 meters. Tapos po yung width po niya is 1.6 meters. So ulitin ko lang po, yung length 3.2 meters, then po yung kanyang width is 1.6 meters. Then gaya po na nabanggit ko sa previous vlog ay waterproof po yan. Para sure po tayo na walang tutulong tubig sa baba. Bali nagkaroon na po yan ng winater test na po yan para sure ball po na walang tutulong sa baba. Kaya ready na pong installan niya ng tiles since okay naman po yung pagka-waterproof. Then yung bathtub, ayan, diba? So, ayan po ang ating update dito sa ating pinagagawang bahay. And ayan mga ka-viewers, ayan po yung mga naging update sa ating pinagagawang bahay. So pagpasensyahan nyo na po kung medyo late po ako mag-upload ngayon kasi sa totoo lang po ay medyo busy kasi yung tinayo po namin tindahan ay kadalasan ay nauubusan po tayo ng stock kasi yun, more bili-bili po sa grocery, ganyan. Kaya yung mga ginagawa po dito sa bahay is onti lang pinakuha ang clips pero andun pa rin po tayo sa tinatry ko hanggat maaari makakuha po ng video para at least makashare pa po ako sa inyo ng mga ideas sa mga nagpapagawa po ng bahay dyan. And ngayon ay magsha-shoutout na po tayo kasi meron po tayong mga ka-viewers na nag-request na i-shoutout po sila. So, shoutout po kay Sasuke and Friends, kay Bing Kasim from Oman, kay Mr. Adrian Pingol, kay Molin Lucas at Princess Peralta, kay Ma'am Feli Molina, and lastly po, happy birthday po kay Ma'am Esther Berganyo. Bali, birthday niyo po is, ang birthday niya po ay July 18. So Ma'am Esther Berganyo, happy birthday po at maraming salamat po. At lagi kayo nagko-comment saka pinapanood po yung aking vlogs. So sa mga ka-viewers ko po dyan na lagi nanonood, thank you din po at sa mga silent viewers ko po dyan. Kung gusto niyo po mag-request ng shoutout ay mag-comment lang po kayo din. Kasi shoutout ko po kayo sa ating next vlog. At gusto ko lang po sabihin sa inyo mga ka-viewers na marami pa po kayo aabangan dito sa aming pinagagawang bahay. By Monday ay mag-start na po ulit ang ating installation ng ating tiles. Cross finger po, sana matuloy na sa Monday. Sana tapos na po yung ginagawa nilang project para at least matapos na po itong pinagagawa nating bahay. Then yung sa skincare routine ko po ay mag-shoot po ako tonight para at least ma-update ko na po kayo since pinangakuan ko po kayo regarding po sa ginagamit ko sa mukha ko para at least kayo din po ay matry nyo po yung ginagamit ko sa mukha. Tapos, ano pa ba? Ayun yung mga Q&A. Soon po mag-vlog ako kasi totoo lang po talagang medyo busy lang po tayo ng onte. Pero, tinatry ko pa pong i-manage yung ating time para more vlogs po tayo, more updates, saka more upload. So kung nagustuhan niyo po itong vlog natin, huwag niyo na po kalimutang i-like, mag-comment kung may suggestion po kayo. At i-share din po natin sa mga fellow nating ka-viewers na nagpapagawa ng bahay para at least makakopos na ng idea pag pinagawa na po nila ang kanilang dream house. So hanggang dito na lang po ang ating vlog. Maraming salamat po ulit. Thank you for watching. Bye-bye!